Morning guys. Hello. Hi. Good morning. Today is morning time. Yes guys. So today is April 8. Ngayon ang pinaka-unang araw ko ngayon guys na pang-umaga sa work. So this is my first time to go to work early. So ayun guys, papasok na po ako ng work na naman. So maaga na po tayo ngayon, 7 AM. So yun guys, medyo nagmamadali ng konti guys, kasi kailangan ko ng makarating ng maaga sa work ko. So yun guys, today din ang solar eclipse. So ayun guys, maraming magaganap ngayong araw na to guys. So sana lagi po tayong healthy at malakas, kasi mahirap po kapag hindi tayo healthy. Maraming maapektuhan kapag hindi natin pinalagaan yung ating sarili. So yun yung araw guys, nagpakita na siya. Ayun guys, oh. See, nagpakita na si Haring Araw. Mamaya mawawala yan ng ilang oras o minuto. Hindi na siya magpapakita ng ilang oras muna. Tatakpan siya ng buwan. So yun guys, papunta na po ako ng work. So I'm so excited to do the morning shift. So yun guys, lamig guys. Ayan. So yun guys, today is Monday, April 8, 2024. Namiss ko na po. Namiss ko ng kumain ng fish balls. Namiss ko ng kumain ng kikiams. Guys, yan, nagmamadali tayo ng konti. So kailangan natin maging mabilis. Guys, see, kasabayan ko yung mga school bus. Yun naman guys. So kumusta po kayo dyan? Kumusta po ang pamumuhay natin, paghahanap buhay? Ako po medyo gipit ngayon guys, kasi ang daming binabayaran, daming tax. Lahat ng kapag bibili ka, mataas ang tax. Talagang isa sa pinaka malaking tax sa buong Canada ang Nova Scotia guys. So talagang napaka taas ng tax, mga bilihin. So syempre nasa Canada ka, dollars din yung pinag-uusapan. Pag ano man yung mga bibilihin mo, talagang may nakapatong na tax. Lalo na kapag magwo-work ka, may tax din. Kukuhanin din sa'yo, medyo malaki-laki. Lalo na kapag overtime ka guys, ng overtime. Talagang ang laki ng kinakaltas nila guys. So yun guys, ang work ko dito sa Canada ay factory worker. So sa Eden Valley po tayo. Isa po yun sa work ko dito sa Canada. Medyo mahirap talaga, kasi heavy job, kasi factory nga guys ng chicken. So 100,000 a day na kinikil nila. So pinapatulog pala nila yung chicken bago patayin. So ano po nila yan, isa po yun sa mga sa animal welfare nila. So talagang ano po,
may kahit hayop dito, kahit mga alaga nila, may mga batas na pumoprotekta rin sa kanila. Talagang ano po sila, caring kahit po sa mga manok. So yun guys. Tapos pumasok po ako sa work 2022. So pagdating ko po ng Canada, yun, nakapasok po ako. Siguro isang buwan lang or wala mang isang buwan yung pahinga natin. Pero yun guys, agad tayo pumasok sa work para makatulong. Lalo na noon wala pa po kaming bahay. Pero ngayon ang hirap po magkaroon ng bahay dahil ang mamahal, sobrang mahal po ng mga houses po dito na binibenta. Lalo na kapag maglo-loan ka or magpapa-pre-approve ka po sa bangko. So ayun guys, talagang dito po pinahihiram po yung mga good score or credit score na merong mabuting credit line. So pinahihiram po ng mas malalaki. Babayaran po yon every month. Depende po doon sa napag-usapan ninyo guys. So yan po, talagang mahirap lalo na kapag may bahay ka, meron kang house insurance, may life insurance kayo, may car insurance kayo, bukod pa yung kuryente na binabayaran nyo guys. Talagang ganun po, ganun katindi dito sa Canada. Maraming bills na dapat bayaran every month po yun guys, hindi po biro. Minsan yung kuryente namin, lalo na po sa bahay ni Kuya, talagang umaabot higit sa 1,000 a month babayaran mo, dadagdag yun sa bills mo. Ganun siya kahirap. Pero wala, no choice tayo guys, kailangan natin magbayad kasi puputulan tayo ng kuryente kapag hindi tayo nagbayad. So yun. Tapos bukod pa po yung internet guys. Bukod pa yung internet dito guys, talagang magbabayad ka pa. So ang internet namin is almost 100 plus. So yun guys, talagang mahirap pero kailangan, kasi part yun ng buhay natin dito sa Canada. So naggaano po sila. Alam nyo ba dito guys, kapag yung school bus nag-stop, dapat mag-stop ka rin. Ganun po sila katindi na sumunod sa traffic rules. Kapag may mga bumabawang student na naka-stop yung school bus, parang nasa US din po guys. Hindi pa pwedeng hindi ka mag-stop. Kapag nag-go po yun, doon ka palang pwede mag-go. Kapag inalis na nung bus driver yung kanyang stop sign. So ganoon guys dito sa Canada. So yun, kailangan ko nang medyo bilis-bilisin. So yun guys, maraming sobrang po nila, careful nila sa way, sa daan dito guys. Tapos kapag tatawid yung isang tao, talaga mag-i-stop po sila guys. Kailangan nilang mag-stop talaga. Ayun yung school bus guys. Pag merong malapit po doon sa driver na merong nakalagay ni stop sign. Ayun. So ngayon guys, spring na, pero sometimes medyo umuulan pa rin po ng snow. So minsan di mo alam talaga yung weather dito sa Canada. Minsan makikita mo ngayon maaraw, bukas maulan, or maulan, kinabukasan may winter. Ganun guys, hindi mo alam kung ano ba talagang magiging weather. Magugulat ka na lang. Pero naman guys, updated naman ng mga Canadian, lalo na pagdating sa weather dito guys. Nasanay na sila.
Kasi yun yung culture nila dito. Yun yung weather nila. 4 season. So yun guys, salamat po sa pakikinig. Thanks for watching. Ayun guys. So yun po yung biyahe ko dito sa Canada. Tara guys, biyahe tayo and see you on my next vlog.